raw na may kung ano-anong mawalis sa paliparan. Ang airport cleaner na si Rosalinda, nakalimitan, mga naiiwan ng mga pasahero. Lalo na yung mga dumadaan sa x-ray machine. Pero sa dinami-rami ng mga napulot niya, ang nawalis niya sa ilalim ng bench paglagpas ng x-ray section ng NAIA Terminal 3, pinakananlaki raw ang kanyang mga mata. Nawalis ko po yung puting medyas. May tumbok po. Naisip ko po, baka pera po kasi siya. Nagulat po ako na yung laman ng medyas, dollar po pala. Ito na ba ang sagot sa problema sa pera ni Rosalinda? Nung namatay po yung tatay ko, naging mahirap na po yung sitwasyon ng buhay namin kasi siya lang po yung inaasahan namin. Dahil may sinusunod ang mga airport employee na no-touch policy o yung patakarang nagbabawal sa mga empleyado na buksan o sinsinin ang anumang mapulot nilang gamit sa airport, agad inireport ito ni Rosalinda. Morning, sir. Pagkabigay po namin, chinek po nila. Nagulat po ako na yung laman ng medyas, dollar po pala. Opo, dolyares. Mga nakarolyong 202 pieces ng 50 at 100 US dollar bills na kung susumahin, nagkakahalaga ng halos 18,000 US dollars o mahigit 1,000,000 piso. Dati po, madalas po ako nakakuha ng pera, pero ngayon lang po yung pinakamalaki. Sino rin ba ang nagmamay-ari ng medyas na limpak-limpak na dolyares ang laman? Batid ni Rosalinda ang halaga ng bawat sentimong kinikita niya. Breadwinner kasi siya ng kanilang pamilya. Naulila na sila sa ama. Ang kanya namang ina, may kondisyon sa pag-iisip. Nung buntis po kasi siya, namatay po yung baby sa loob ng tiyan niya. Simula nun, parang nabaliw po siya. Dahil hindi nakapagtapos kung ano-ano raw ang pinasok niyang racket. Nag-housekeeping po ako, naghuhugas ng plato. Nagsisidecar din po ako dati. Sa truck, nagkakarga po kami ng graba, buhangin, tsaka nag-uuling din po ako dati. Mahirap, ma'am eh. Hindi po kasi ako nakapagtapos. Hanggang naging tagalinis siya o cleaner sa airport. Lahat po nung naging trabaho ko, pinahalagaan ko po lalo-lalo na po to. Kasi dito po ako tumagal, tsaka dito po ako nabubuhay. Pero lahat ng pagsusumikap ni Rosalinda nawalan daw ng saysay nung nito lang Nobyembre, ang kanyang ina nawala. Bigla na lang po siya nawala. Wala akong nanay, wala akong tatay. Mahirap po pag wala ka ng pamilya kasi ikaw na lang mag-isa. May mga pagkakataon po minsan nag-aasakit ako, wala pong nag-aalaga sa akin. Hinanap ni Rosalinda ang kanilang ina. Pero wala pa rin daw makapagturo sa kinaroroonan nito. Hindi po namin nakikita yun. Para makalimot sa lungkot, sa trabaho, isinubsob ni Rosalinda ang sarili. Si Rosalinda, mabait na katrabaho yan. Masipag siya. Gusto niya palagi siya nag-OT kasi talagang kailangan niya. Sa dami ng labas-masok sa airport, maraming beses na rin daw nakapulot ng gamit si Rosalinda. Pero kailanman, hindi raw siya nagpatukso. Lagi ko po sinusoli sa lost and found. Katunayan, 2 beses na siyang nakatanggap ng parangal dahil sa kanyang katapatan. Talagang naging honest siya. Sobrang panghanga sa kanya dahil sa sitwasyon ng buhay niya. Hindi pumasok sa isip niya na intention na kunin. Pero hindi kaya masilaw si Rosalinda sa dolyar na nakasuksok sa napulot niyang medyas, lalo na't ang katumbas nitong halaga, 1,000,000 pesos. Dati po, madalas po ako nakakuha ng pera, pero ngayon lang po yung pinakamalaki. Hindi ko po naisip na pagitisan nyo kasi mahal ko po yung trabaho ko. Mahalaga po yung trabaho ko kaysa pera kasi kumikita naman po ako ng pera. Isa pang malaking tanong ngayon, sino ang may-ari ng medyas na may lamang dolyares? At bakit may ganito siyang dalang pera sa airport? Gayong may limit lang ang pwedeng ilabas na dolyar ng bawat pasahero ayon sa batas.
Meron po tayong halagang 50,000 pesos na limitation. Patungkol naman sa dollars, 10,000 US dollars or equivalent in other foreign currencies. Meron kang obligasyon na ideklara ito. Nang sa ganun, ma-control at ma-regulate ng ating BSP itong paglabas at pagpasok ng mga currency para makaiwas tayo sa money laundering. Ang pamunuan ng Manila International Airport Authority o MIAA ni-review ang mga kuha ng CCTV para matukoy kung sino ang nakawala ng medyas. Meron tayong bine-verify na claimant. Marangal po yung trabaho ko, ito po yung tumutulong sa akin para mabuhay. Pero na yun, malamang pinaghirapan din po ng tao, kaya dapat isoli. Walang mag-claim ng pera pagkatapos ng 6-month period. Ito po ay mafo-forfeit at ito naman po ay magiging bahagi ng aming dividendong nire-remit sa ating National Treasury. Dahil sa katapatang ipinamalas ni Rosalinda, nakatakda siyang parangalan ng MIAA sa susunod na buwan sa ikatlong pagkakataon. Sobrang tuwa namin dito. Naging ehemplo siya ng mga empleyado na nakakapulot dito ng mga maraming naiiwanan na kagamitan na may malamang pera, bibigay namin na regalo. Pero ngayon pa lang, ang Human Resource Company, kung saan kabilang si Rosalinda, kinilala na ang kanyang mabuting gawa. Good job yung ginawa mo. Proud na proud kami sa iyo. Ginawaran siya ng certificate, token, at tulong pinansyal ang aming programa. Nagpaabot din sa kanya ng cash gift. Salamat po. Salamat po. Masayang-masaya po. Mahal po kasi namin yung trabaho namin. Marami po salamat sa inyo, sir. Pero higit sa anumang karangalan, ang pinakagantimpala raw para kay Rosalinda ang magkaroon ng pagkakataong makapanawagan dito sa KMJS sa nawawala niyang ina. Kung may makakita naman po sana sa kanya, pakicontact na lang po ako kaya ipaalam sa akin. Pupunta sa bahay. Sana po may makakita sa nanay ko. Miss na miss ko na po si nanay. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.